Mahal, anak, nakauwi na ako. Sinong anak mo? Hampas lupa ka. Walang may gustong papasukin ka dito. Umalis ka na dyan, bilisan mo. Ano bang sumanib sa'yo at pati ako hinahamak mo? Tabi dyan. Mahal, buksan mo ang pinto. Hindi, teka. Sino ka ba? Anong ginagawa mo? Lee Jiango, nagpakita ka rin sa wakas. Yan Hong. Anong ibig sabihin ng anak ko kanina? At sino ba yung lalaking yan? Sino ako? Ako ang lalaki ng asawa mo at ang bagong ama ng anak mo. Bakit? May angal ka? Siya si Hep Zhao. Milyonaryo na may milyon-milyong ari-arian. Yan Hong. Trader ka. Limot mo na 20 taon natin. Pagsasama. Manggagawa ka lang, anong pagsasama? Kung sumama ako sa'yo, hinding-hindi ako magkakaroon ng magandang buhay. Ngayon, si Hep Zhao ay mayaman, kayang ibigay lahat ng gusto ko. Ikaw, wala kang kwenta. Tama yan, Li Jiango. Tingnan mo nga. Ang sarili mo. Itong basurang gamit ng pamilya mo, kulang pa sa isang kain ko sa labas. Nga pala, yang lagi mong iniisip na nasa bahay nyo, yung tinatawag mo, Biya. pamana ng angkan? Sinasabi ko sa'yo, nasa akin na to ngayon. Saan ka naming liyan? Bakit mo kukunin? Isuli. Lumayas ka. Anong karapatan? Karapatan na isa kang walang kwenta. Pati asawa mo, hindi mo kayang protektahan. Bawiin ang pamana? Pangarap mo. Pag-aari yan ng pamilya ko. Isauli mo sa akin. Walang modo. Tama na, Hep Zhao. Huwag na nating sayangin ang oras sa walang kwentang yan. Umalis na tayo. Isang walang kwenta, naglakas loob pang makipag-away sa akin. Li Jiango, tanda mo to. Ang mga hampas lupang tulad mo, hinding-hindi angat sa buhay. Ara na. Tao, nadarama ko ang lahat ng sakit at pait mo. Ako ang iyong tadhana at iginagawad ko sa iyo ang sistema ng pagkopya. Labanan mo ang tadhana at isilang muli ang iyong kaluwalhatian. Buhay pa ako, totoo ito. Tadhana. Sistema. Kopyahin. Nakahanap ako ng lumang barya sa construction site. Ibebenta ko sana para may pandagdag sa gastusin. Pero ngayon, isa lang pala itong malaking biro. Puro kayo mga gunggong. Sistema. Kopyahin. Totoo ito. Ako, si Li Jiango, aangat din sa wakas. Ako, si Li Jiango, aangat na sa buhay. Dahil binigyan ako ng langit ng pagkakataong ito, hinding-hindi na ako magpapabuli kaninuman. Zhang Yanhong, Zhao Zaihao, humanda kayo sa akin. Hoy, ano bang problema mo? Antigong tindahan to, hindi basurahan. Umalis ka na dyan. Huwag mong dudumihan ang sahig ko. Ano ba talaga? Kuya Lee! Kuya Lee!
Ang tagal nating hindi nakita. Ito yung matalik na kaibigan ni Zhang Yanhong. Si Lin Xiaoxu. Mabuti naman ang ugali nito. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ako pupunta sa antigong tindahan na to. Xiaoxu. Ang tagal natin hindi nakita. Nandito ako para magbenta ng gamit. Hindi ba dapat nasa construction site ka? Nga pala. Nasaan na si Yanhong? Hiwalay na kami ni Zhang Yanhong. Sayang naman talaga. Ano bang aasahan mo sa isang hampas lupa? Sa tingin ko, malamang peke yang binili niya sa kung saang Tianqilang. Kuya Lee, Umuwi ka na lang muna. Medyo may kamahalan ang mga gamit dito. Okay. Xiaoxu. May nahukay ako sa construction site. Tingnan mo nga to. Pakisuri mo naman. Akala ko naman kung ano na. Basura lang pala. Lumang barya. Yang lumang barya mo, mukhang pinulot mo. Lang sa tambakan ng basura, no? Hindi ikaw ang magsasabi kung peke yan o hindi. Ang yabang mo ah. 3 taon na ko sa industriyang to. Marami na kong nakitang cake. Yang lumang barya mo. Kung ayaw mo maniwala, tanungin mo si Manager Lin. Kuya Lee, Medyo pangit nga ang kondisyon ng lumang barya mo. Sa totoo lang, Sandali lang. Yang lumang barya, pakitingin ko nga. Master Gu, anong ginagawa niyo dito? Si Master Gu ang punong appraiser ng antigong tindahan namin. Nagmamadali siya. Malamang isang tingin palang alam na niyang. Ang gamit mo. Yung kondisyon nito. Sayang, Master Gu, peke ba ang lumang barya na to? hindi tunay yan. Talagang genuine yan. Pero ang kondisyon nito, bagamat maganda, hindi siya top grade. Kulang sa hinang ng panahon. Sayang talaga. Sabi ko na nga ba, anong asahan mo sa isang hampas lupa? Malamang sinuwerte lang siyang mahukay yan sa construction site. Akala mo naman naka-jackpot na siya. Master, pwede ko bang malaman magkano po ang halaga nito? Hindi ito pinakamataas, pero kalidad na antigo. 50,000 yuan ang halaga nito sa merkado. 50,000. Napakagaling, Kuya Lee. Hindi biro ang 50,000. Dahil magkaibigan tayo, bibigyan kita ng pangkaibigang presyo. 55,000, kukunin ko na ang pera mo ngayon din. Xiaoxi, sandali lang. Mayroon pa akong mga bagay dito. Gusto kong matignan niyo ulit ito ng Master at ikaw. Ano yan? May iba ka pa bang kayamanan dyan sa basahan mong sako? Sana hindi na naman isang bunton ng basura yan. Diyos ko, Paano ito nangyari? Impossible. Talagang impossible. Peke ito. Lahat ng ito ay fake. Kuya Lee, saan mo nakuha ang mga ito? Lahat ng ito ay totoo. Natural ang patina, matatalas. Unang bises ko ito nakita. Nang ganito karami. Kuya Lee, saan ba talaga nanggaling ang mga bagay na ito? May problema ba tayo dito? Huwag kang mag-alala, malinis na malinis ang pinanggalingan ng mga yan. Xiaoxi, tulungan mo akong i-dispose ang mga ito. Kaya mo ba? Masyadong marami ito, ang maliit na tindahan ko ng antigo. Ay hindi ito kakayanin. Ganito na lang, sumama ka muna sa akin sa day-room. Sisiguraduhin kong makakakuha ka ng magandang presyo. CJ, Jiang Wu, ito ang unang bayad. Halos 5 milyon ito. Ang natitirang balanse ay babayaran agad ng antigong tindahan sa lalong madaling panahon. Jiang Wu, CJ, bigla kang nagkapera ng ganyan. Anong balak mong gawin? alam mo, kanina pa ako nag-isip tungkol dito. Kailangan ko na rin siguro ng maayos na matitirhan. Dapat lang na lumipat ka na ng bahay. Ano samahan na kita tumingin? May kilala akong ilang maasahang ahente ng kondominium. Sige, pasensya na sa abala ha. Jiang Wu, wala ka bang balak sabihin kay Yanhong? Hindi na. Xiaoxu, simula ngayon, wala na akong anumang kinalaman kay Zhang Yanhong. CJ, susundin ko ang gusto mo. Salamat. Magandang araw. Kung titingin po kayo ng bahay, doon po muna magrehistro. CJ, Li Jiangwo, hanggat talagang lakas ng loob mong pumunta dito,
Nag-a-apply ka bang maglinis o manggagawa sa konstruksyon? Baka naman napasok ka lang sa maling pinto? May kasama ka pang babae. Dito para maki-aircon? Li Jiangwo, ang presyo ng bahay dito. 10 taon kang magbuhat. Ni isang dangkal hindi mo kayang bilhin. Lumabas ka. Huwag na kitang makita muli dito. Happy Zhao, Sister Zhang, si Jiangwo ay titingin ng bahay. Pakiusap, magpapagalang naman kayo. Lin Sao Tsui, nakikisalamuha ka sa kanya. Nakakababa ng pagkatao. Tingnan mo itsura niya. Anong kayang bilhin? Miss, gusto kong bilhin ang pinakamahal na unit dito. Ipalis mo sa pangalan niya. Ano? Ginoo, ang down payment niyan ay nasa milyong halaga. Naiintindihan niyo ba kung gaano kalaki yang perang yan? Itong perang tu, pek tu. Siguradong pek. Tumawag kayo ng pulis. Tumawag na kayo ng pulis. Li Jiangwo, gumamit ka ng peking pera. Patay ka. Paano siya magkakaroon ng totoong pera? Eking pek yan, mga huwad, security. Anong nagaganap dito at sobrang ingay? Director Su. Sino ang may kayang magpaliwanag sa Kim kung anong nangyayari dito? Ay naku, Director Su, sakto ang dating mo. Itong taong to. Isang hampas lupa. Impossible. Hinala ko, peking pera yan. Tama, Director Su. Ako ang ex-wife niya. Ako ang mas nakakakilala sa kanya. Dukhang-dukha yang taong yan. Kung totoo o hindi ang pera, tingnan na lang natin. Dalhin mo to at i-verify. Sage. Hoy, bata. Tingnan natin kung hanggang kailan ka magyayabang. Director Su, totoo pong lahat yung mga perang yan. Ano? Impossible to. Ang perang yan, hindi yan pwedeng totoo. Baka naman sila lang, yung machinyo. Kailan pa nagapera ng ganito si Li Jiangwo? Bakit hindi ko alam to noon? Ginong Zhao, hindi ko pinapayagan. Nalaitin mo ang kliyente ko. Lumabas ka na ngayon. Security. Umalis na kayo. Director Su. Pa sa isang hampas lupang manggagawa, papaalisin mo ako? Ako ay isang milyonaryo. Ang alam ko lang, si Ginoong Li ay bumili gamit ang mabigat na salapi. Palayasin sila. Isa pa, lahat ng kumpanyang may kinalaman kay Ginoong Zhao ay ililista na sa blacklist ng ating kumpanya. Hahaha. Magaling, Suwan King. Li Jiangwo, maghintay lang kayo sa akin. Ginoong Li, pasensya na po sa nangyari kanina. Kasalanan ng management namin, nagdulot sa inyo ng problema. Wala itong kinalaman kay Presidente Su. Ginoong Li, pasensya na kung mapanghimasok ako, pero mukhang hindi ordinaryo ang inyong trabaho, ang kakayahang maglabas ng ganoon kalaking halaga ng cash ng isang bagsakan at napaka-low profile pa, ay talagang nakakamangha. Presidente Su, kumita lang ako ng kaunti. Gusto ko lang magpalit ng bahay. Counting pera, palibhasa, isa rin siya sa mga yumaman bigla at gumagastos para makaganti sa nakaraan. Pero, hindi ba gagawin mo? Hindi, ipapasok ko na po ang inyong papeles sa pagbili ng bahay sa aming espesyalista para maproseso ito sa pinakamabilis na oras. Pero, ang paggawa ng titulo ng ari-arian ay dadaan muna sa proseso. Kaya pakiusap, bumalik na lang po kayo bukas para kunin ito. CJ, kung wala na tayong ibang pag-uusapan, mauuna na ako. Ihahatid ko na po kayo. Kuya Lee, parang may hindi magandang pagkakamali si Miss Su tungkol sa iyo. Ayos lang yan. Tara na. Hayop na babae, tu. Itong si Suwan King. Talagang naglakas loob na ipahiya ako ng ganito. Saan ba siya kumuha ng ganoong karaming pera? Tama bang nanalo siya sa loto? Bahala na kung saan niya nakuha yon. Tiyak, sinuwerte lang ang hampas lupang yon. At ang babaeng yon, si Suwan King. Ang lakas ng loob na hiyain ako sa harap ng maraming tao. Itong paghihiganting ito. Natatakbo to sa isip ko. Akong si Zhao Zihao. Kapag hindi ako nakaganti, ibaliktad nyo na lang ang pangalan ko. Kuya Lee, salamat. Dati, laging nagyayabang sa akin si Yan Hong. Na laging binibilhan siya ni Zhao Zihao ng bag. Hindi ko inakala na balang araw, titira rin ako sa ganitong klaseng bahay.
Si Aksu. Wala kasi siyang taste. Napakabait mo sa akin, natural lang na suklian ko yan. Hindi ko pwedeng angkinin ng libre ang bahay na to. Ano kaya, magsama na tayo rito? Gagantihan ko talaga ang kabutihan mo. Si Aksu. Sagutin mo muna yan, baka importante. Hello. Jiangwo, ako Tu, yung class president mo ng high school. May reunion tayo mamayang gabi sa Royal Dynasty Hotel. Room 888. Nandito na karamihan, ikaw na lang ang wala. Balita ko hirap ka ngayon sa buhay. Ana, miss ka na ng mga tropa. Bilisan mo. Ha ha ha. Class reunion. Anong problema? Sila ba yung... Wala yon. Mga gago lang yan na mahilig mangasar. Si Aksu. Samahan mo ako, please. CJ, magpapalit lang ako ng damit. Sisiguraduhin kong wala kang kahihiyan. Salamat. Ang tagal nating di nakita. Aba, si Boss Wang, isa ng bigating negosyante. Tingnan mo yung Rolex na yan. Grabe, angas. Ha ha ha. Si President Lee naman, isa ng leader sa gobyerno. Wala yun, wala yun. Huwag mong ipagkaila. Ha ha ha. Agay. Tagal mong nawala ah. Aba, nandito na si Jiangwo. Dali, maupo ka. Naku, wala na palang upuan. Oh, bakit di ka nalang kumuha ng stool at makiupo dito? Ha 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 ha. Oh, Jiangwo. Balita ko hanggang ngayon, nasa construction site ka pa rin? Ay, nga naman. Ang hirap ngayong makahanap ng disenteng trabaho. Di ba? Hindi lang yan. May narinig pa ako. Yung asawa mo si Hong, nilayasan ka raw at sumama sa iba. Totoo ba yan, Jiangwo? Ha 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 ha. Huwag kang masyadong masaktan, kaibigan. Ha 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 ha. Pinoproblema niyo pa talaga ko ah. Jiangwo. Ay. Huwag ka nang magmatigas, tol. Anong kailangan mo? Sabihin mo sa amin, sa dati mong mga kaklase. Ha ha ha. Mag-ambagan na lang kami para tulungan kang makaraos sa hirap mo. Hindi ba? Ha 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 ha. Kung wala pa rin, baka pati pampakasal sa bagong asawa, ibigay namin. Ha ha ha. Maghahanap kayo ng asawa para sa akin. Mahirap ba yan? Sino tu? Pasensya na, natagalan ako. Natagalan lang ako sa pag-park kanina. Ang hirap kasing ipasok ng Rolls Royce mo, ang lapad eh. Sa susunod, driver mo na lang kaya ang magmaneho. Rolls Royce. Jiangwo. Ano? Sino ito? Kaibigan ko. Si Lin Xiaoxu. Mahal, yung pangarap mong waterfront mansion. Nakipagkita na ako sa developer para bukas ng hapon. Nga pala, tumawag kanina si Bank Manager Sang, nagtatanong daw. Tungkol sa 30 milyong pinasok mo sa bangko bilang puhunan. Kailan mo pwede pirmahan ang kontrata? 30. 30 milyon? Ji Jiangwo, ikaw ngayon. Malaking negosyo na ang hawak mo. Oh, maliit na negosyo lang yan. May lakad pa ako, mauna na ako. Enjoy kayo sa pagkain. Hoy, teka muna, Jiangwo. Kumusta? Hindi naman kita napahiya, di ba? Napakahusay. Salamat. Pero, mukhang kulang talaga ng isang sasakyan. Ito na nga. Kopyahin. Tagumpay ang pagkopya. Oh, kumusta? Ang sasakyang ito. Kailan mo pa? Kakarating lang.
Gipsu, Ginoong Lee, handa na ang inyong titulo ng ari-arian. Ang ganda ng sasakyan nyo. Nakakuha ka na agad ng ganitong klaseng mamahaling sasakyan. Isang hamak na new rich lang ba talaga siya? oh, pangharabas lang sa araw-araw. Lee Jiangwo, bumaba ka diyan. Napakawalang hiya mo. Alam mo bang, Pipirma ng kontrata si Yanhong ngayon. sinadya mo to para manggulo. Lumabas ka na. Pinaarkila mo lang yan. Panghabas daw? Huwag kang magpanggap na victim. Yung pakikipaghiwalay ng ate ko sa'yo, yun na talaga ang pinakatamang desisyon niya sa anang buhay niya. Kukunin ko lang ang gamit ko. Wala kayong pakialam. Gamit mo. Alin dito ang sayo? Tingnan mo yang kilos mong hampas lupa. Baka kahit isang baldosa lang, hindi mo kayang bilhin. Tignan niyo mabuti. Penthouse. May-ari. Linsiax. Maliwanag na ba yan? Yemi, ninakaw. Siguradong ninakaw mo ang pera ni Yanhong. O kaya naman, piniki mo yan. Tumawag kayo ng pulis. Kailangan nating ipahuli yung magnanakaw na yan. Saan ka kumuha ng pera? Siguradong ninakaw mo yan sa ate ko. Binibini, pakiusap huminahon kayo. Tunay at walang bisa ang titulong ito. Ang kabuwang halaga. Direktang bayad mula sa account ni Emily. Malinaw at liga ang pinanggalingan ng kera. Kung ipagpapatuloy ninyo ang pambabastos at paninirang puri sa aking kliyente, Mapipilitan akong panagutin kayo ayon sa batas. Yanhong, bilisan mo. Pumunta ka agad dito sa sales office. Walang hiya talaga, yang si Li Jiangwo. Saan ba siya nagnakaw ng pera para makabili ng bahay? Pati pamagat ng lupa, piniki niya. Tututu. Ha, impossible. Tututu. Magsiwi na kayo. Tigilan nyo na yang kahihiyan sa publiko. Yemi, tayo na. Maghintay ka lang. Ginoong Lee, paumanhin sa masamang karanasan. Labis akong nagsisisi. Nasanay na ako. Hepe Su, kung wala na po kayong ibang sasabihin, mauna na po ako. Mabagal kumita sa pangmopya. Kailangan ko ng mas mabilis. Mas direktang klaseng pera. Tila ginto. Ang magbibigay sa akin ng totoong yaman. Sir, anong gusto niyong tingnan? Ang presyo ng ginto namin. Ay 588 kada gramo ngayon. Kunin mo ko ng 1 gramong gold bar. Sir, 1,000 gramo po ito, hindi 1 gramo. Tingnan niyong mabuti. Alam ko. Bill out mo na. Totoo ba ito? Binili niya talaga. Sistema, kopyahin mo. Matagumpay na nakopya. Paano ka nagkaroon yan? Isang piraso lang naman talaga ang binili mo kanina. Matagal na yan nandyan ha. Alam ko na. Peking gold bar, yan para lang ibalik. Isa kang manloloko. Anong kalokohan to? Sir, pakipaliwanag ang pinanggalingan ng mga ginto na yan. Kung wala kang paliwanag, kailangan na naming tumawag ng pulis. Anong nangyayari? Hip, pinaghihinalaan itong magnanakaw ng peking ginto. Ginoong Lee. Baka mali lang ng pagkakaintindi to. Ang akala nila, peke daw ang ginto ko. At ginagamit ko lang daw to para manloko. Bakit di ipa-verify? Anong atraso mo't nagmamadali? Pero Hipsu, yung dami nito, Sage, i-verify mo. Kung totoo yan, humingi kayo ng tawad kay Ginoong Lee. At kung pek naman, saka na tayo tumawag ng pulis. Lahat puro tunay na ginto. Napakataas ng purity.
Paumanhin, Ginu. Nabulagan lang yata kami. Jinong Lee. Nakakagulat ka talaga sa tuwing nakikita tayo. Hepe Su, salamat sa pagtulong sa akin ngayong araw. Wala yon. Kung ikukumpara sa ibang sakit ng ulo, wala to sa kalingkingan. Salamat ulit sa abala. Ano ba kasi yung problema? Kanina ka pa wala sa sarili, Hepe Su. Ginoong Lee, alam kong napaka-bold ng hihilingin ko, pero pwede ba kitang maistorbo uli? Ano yon? Pwede bang magpanggap kang boyfriend ko? Pansamantala lang. Tungkol to sa kumpanya. Hindi ko alam kung saan nakuha ni Zhao Zihao ang isang chip na kalangang-kalangan ng bago naming proyekto. Nandito siya, ginagamit yun para manakot at humingi. Siya kasi, may hindi magandang intensyon siya sa akin noon pa, kaya kung maaari lang na magpakilala ka bilang boyfriend ko, siguro mapipilitan siyang umurong. O hindi kaya sa negosasyon, mag-aalanga siya dahil nandyan ka. Si Zhao Zihao na naman? Kaya gusto niyang gamitin ako para manakot. CJ, Salamat, sobrang pasasalamat ko sa'yo. Kuya Lee, aba, tara na agad. ganoon kabilis? Hepsu, nasa loob na si Hip Zhao. Pero ang init ng ulo ni Hip Zhao, alam ko na, pasok na tayo. Aba, sa wakas, nagpakita ka rin sa akin. Hepe Su, nag-isip-isip ka na ba? Anong ginagawa niya rito? Suwan King? Anong ibig mong sabihin? Ipakilala ko sa'yo, siya ang nobyo ko. Li Jiangwo, Zhao Zihao, tungkol sa chip. Pwede na tayong magsimulang mag-usap. Maupo na po tayong lahat. Suwan King, nagdala ka ng isang hampaslupang manggagawa para umarte dito at pandirihan ako. Segsh, magaling. Kung ganoon, puro negosyo na lang ang pag-uusapan natin. Itong high-speed interface chip na hawak ko, ubos ang supply sa buong mundo. Kung wala ito, ang bago niyong proyekto, walang hanggang madedelay. Hip Zhao, kumalma po kayo. Hipsu naman, pwede pa pag-usapan ang presyo. Pag-usapan muli? Ang presyo. Hindi na presyo ang usapan. Gusto ko ng 20% share sa bagong proyekto. At saka, gusto kong samahan mo akong maghapunan ngayong gabi. Ayo lang. At humingi ka sa akin ng tawad ng maayos. Ikaw, Walang hiya. One King. Halika. Halika. Zhao Zihao, makitang ganyan ka pa rin kababoy, kampante na ako. Buti naman at ganyan ka pa rin. hampas lupa, may karapatan ka bang magsalita dito? Seksh na. Bumalik ka na sa construction site mo. Hayaan natin ito ha. Sa loob ng 10 minuto, makakakuha ako ng mas marami at mas magandang chip kaysa sayo. Kapag nagawa ko, libre mong ibibigay ang mga chip. At ibabalik mo sa akin ang pamana ng angkan ko, ang Jade Bodha na yon. Ano? 10 minuto? Sos, kahit sa panaginip hindi mo kaya yan. Segsh. Pumapayag ako. Pero kung hindi mo makuha, luluhod ka at yuyukod ng 3 bises sa akin. At aalis ka sa syudad na ito. At hindi mo na pwedeng makita si Swan King. Jiangwo, huwag kang padalos-dalos. Ang chip na ito ay talagang One King. Huwag kang mag-alala. May usapan tayo. Walang atrasan. Tama. Iyong kargamento na pinaready ko, ihatid nyo sa subgroup. Sa pinakataas na conference room. Dapat nasa akin yan sa loob ng 10 minuto. Sistema. Kopyahin mo ang chip ni Zhao Zihao. nakikita ko ang target. Nascan ko na. Sinusuri ang istruktura.
Kinokopya ang material. Nagsisimula ng buwin. Hampas lupa, may huling 3 minuto ka na lang. Humanda ka ng lumuhod at tawagin akong Lolo. Marley, narito na po ang pinadala nyo. Grabing sistema to, pati tao kayang kontrolin para ihatid to sa akin. Mga Ginoo at binibini. Halika, tingnan mo mismo. Impossible. Peking-peki to. Tunay yan. At hindi lang basta aklas, mas pinalakas na plus yan. Kay Hip Zhao, aklas lang yung kanya. Impossible 2. Alagang impossible 2. Zhao Zaihao, kunin mo na ang chip mo at lumayas ka rito. Una, isauli mo ang Jadebot ako. Ngayon din, Ikaw, Zhao Zaihao. ikaw talaga. Hipsu, pasado ang batch na 2. Lampas pa nga sa inaasahan. Wala nang problema sa proyekto natin. Kuya Lee, maraming salamat talaga. Iniligtas mo na naman ako. Iniligtas mo ang kumpanya. Wala yon. Ha, wala yun, hindi biro yun. Sobrang galing ni Zhao Zihao. Sinigurado niyang wala tayong makukunan. Paano mo ba nakuha ang ganito karaming chips? Ay, pasensya na. Hindi na dapat ako nagkatanong. Basta, ang laki ng utang na loob ko sa'yo. Ako, si Suan King, gagawa ng paraan para masuklian ito. Kuya Lee, salamat talaga. Hindi mo lang nakuha pabalik ang gamit ng pamilya mo. Naayos mo pa ang malaking gulo ng kumpanya. Ikaw, ang galing mo naman sa lahat ng bagay. Wala to, nagkataon lang. Huwag mo na akong bulahin. Grabe ang ginawa ni Zhao Zihao sa'yo. Pero hindi ka man lang natinag. May paraan ka pa para pahiyain siya. Akala ko noon, sinuswerte ka lang. Ngayon ko lang napagtanto. Iba kang lalaki. Iba ka sa lahat na nakilala ko. Ako. Hindi ko na alam kung paano kita mapapasalamatan. Si Aksu. Anong ginagawa niyo? Kuya Lee, ni hindi ko pa nga yan nahalikan. Pero siya, hinalikan ka agad? Dahil lang ba mayaman siyang boss? Miss Lin, nagkakamali ka. Nagkakamali? Naghalikan na kayo, tapos sasabihin mong nagkakamali ako. Hindi. Hey, Misu, si Aksu. Sige na, umuwi ka na muna, ha? Xiao. Misu, pasensya na sa nangyari. Dalian mo, habulin mo siya. Kasalanan ko yun, naging padalos-dalos ako. Si Jay. Si Aksu. Si Aksu. Si Aksu. Si Aksu. Tahan na, ha? Hanapin mo na lang yung mayamang babae mo. Huwag mo na akong pansinin. Wala talagang namamagitan sa amin ni Miss Su. Nagpapasalamat lang siguro siya kasi tinulungan ko siya. Nadala lang ng emosyon yung ginawa niya. Hindi ito yung iniisip mo. Nagpapasalamat kaya kayo naghalikan? Maniwala ka sa multo. Sa sitwasyon na yon, ano pa ba ang magagawa ko? Gusto mo na bang umalis ako? Hindi. Hindi pwedeng umalis ka. Natatakot lang ako na baka ayawan mo na ako. Silly. Paano kita ayawan? Lahat ng kabutihan mo sa akin. Nandito lahat sa puso ko. Gusto ko rin yan. Hindi na ako galit. Okay. Nay, yan Hong, totoo yan. Tunay ang titulo ng lupa, si Hepsu mismo ang nagpatunay. At
Sabi ng kapatid mo, nakita siya sa tindahan ng alahas. Walang kakurap-kurap, bumili ng ginto na kakahalaga ng daan-daang libo. Tapos ewan ko ba kung anong klaseng mahika yon. Biglang dumami yung ginto. Lahat ng kaos sa tindahan, natulala sa takot. Impossible. Saan siya kumuha ng ganoon karaming pera? Siguradong ninakaw niya yon o estafa. Pero lahat daw ay totoo. Kumakampi sa kanya si Hipsu. Yan Hong, sabihin mo. Nagkamali ba tayo noon? Aray, ang sakit ng dibdib ko. Lahat ng perang yan, dapat ay sayo lahat yan. Akin. Lahat ng ito ay dapat sa akin. Ang penthouse, ang ginto. At yang babaeng walang hiyang Swan King, nakapalibo sa kanya. Hindi pwede. Li Jiangwo, hindi mo pwedeng gawin to sa akin. Nakalimutan mo na ba noong una? Kung paano ka lumuhod na pakasalan kita. Hindi mo ako pwedeng basta itapon. Mamuhay ka ng maginhawa pagkatapos mo akong gamitin. Managinip ka. Jiangwo, bumaba ka na diyan. Jiangwo, alam kong ako ay nagkamali. Jiangwo. Jiangwo. Jiangwo, tignan mo naman ako. Ang payat ko na ngayon. Sa pag-isip sa'yo yan. Anak, dali. Humingi ka ng tawad sa papa mo. Pa, Sutil na bata. Sabihin mong mabilis. Sabihin mong namimiss mo siya. na, mamimiss, okay na? Kung wala ng kwenta, alis na ako. Nakakainis. Ano nang ginagawa mo dito? Akala ko ba iniwan mo si Jiangwo dati dahil mahirap lang siya? Sumama ka sa iba, hindi ba? Ngayon, ayaw na sa'yo. Tatlo kami sa pamilyang ito. Anong pakialam mo? Sino ka para makisali? Kailangan ko bang tawagin ang security? Nanggugulo ka na nakatira rito. Miss Su, kayo rin. Naiintindihan ko na. Kayong dalawa. Si Ginoong Li ay importanteng partner ng kumpanya namin. Pero ikaw, Ginang Zhang, kailangan ko bang ipaalala sa'yo? Ang tungkol sa paninira mo sa sales office noong nakaraan. Noong pinalayas mo si Jiangwo, walang nakuha kahit kumot. Ngayon may kotse at bahay siya. Naiinggit ka, di ba? Mahal, gusto kong kumain ng nilaga mong baboy mamaya. Itay, bumili kayo ng mansyon? Pwede ko bang makita? Tumahimik ka. Jiangwo, tingnan mo kung gaano ka na-miss ng bata. 20 taon din tayong mag-asawa, di ba? Dati sa kama natin. Security, may nanggugulo rito. Ngayon mo naaalala ang 20 taon? Noong umakyat ka sa kama ng iba, ano nang iniisip mo? Ma, umalis na tayo. Nakakahiya na. Kayo talaga. Tandaan niyo to. Pati anak mo, ikinahihiya ka. Kailangan ba kitang tulungang kumuha ng restraining order? Hoy. Hoy. Tahan na. Lumuhod na ako't lahat. Pero pinagtanggulang ako ng 2 babaeng yun. Hindi man lang ako tinulungan ni Xiaohu. Wala kang silbi. Hindi mo magawa ang simpleng bagay na to. Puro iyak na lang. Aray, Nakaka-stress ka lang tingnan. Hoy! Mahal na Ginoong Smith, hahaha. Sang-ayon ako sa kooperasyon, pero may dagdag akong kondisyon. Hindi lang pababagsakin ang angkan ng Su ang gusto ko. Gusto ko ring ipapatay ang manggagawang yon. Si Li Jiangwo. Ginoong Smith. Huwag kang mag-alala, Hipshao, ang pinakabagong produkto ng kumpanya namin. Ang Thunder Chip ay daig ang lahat sa merkado. Sa job fair. Iyak na matatalo ang grupo ng Su. Hindi sapat ang pagkatalo lang. Gusto kong malugi siya. At iyong Li Jiangwo na iyan.
Gusto ko siyang mamatay. Basta tulungan mo kaming makuha ang merkado ng Huatzia, Ginoong Zhao. Mga aksidente, nangyayari talaga yan. Walang problema. Hahaha. Sa pagkakataong ito, napakalakas ng mga kalaban. Lalo na, iyang bagong kumpanyang Zihao Tech. Nakuha nila ang eksklusibong ahensya ng pinakabagong chip mula sa ibang bansa. Ang kumpanya ni Zhao Zihao. Hinala ko, may kapital sila mula sa dayuhan. Ang bidding na ito ay konektado sa bagong pambansang proyekto ng infrastruktura. Hinding-hindi ito pwedeng mapunta sa kanila. Tingnan mo yan, desperado na sila. Dapat double ang ingat mo. Walang di gagawin si Zhao Zihao, kahit maruming paraan pa yan. Hayaan natin siyang sumugod. Sino ba ang natatakot sa kanya? Tabi. Huwag kang masisturbo. Hoy, tinutulungan lang kita. Hindi kailangan. Isang ordinaryong mamamayan lang. Umalis ka na agad dito. Hoy, dumudugo ang kamay mo. National Security Agency ito. Wala kang kinalaman dito. Lahat ng nakita mo ngayon, ipinagbabawal na ibunyag sa labas. Bilisan mo, huwag mo akong guluhin. Diray, mas mahirap ang pakiusapan ng babaeng to kaysa kay Zhao Zihao. Sinong may gustong makialam sa'yo? Hindi pa rin ako mapalagay. Titingnan ko lang. Nawala ang target, nakuha ang blueprint, handa ang kalaban, at saka may isang sibilyang nanggulo. Aray, inay ko po. Kailan ka pa dumating? Hepe, sa totoo lang, kanina pa kita sinusundan. Kung hindi dahil sa'yo, hindi sana mawawala ang blueprint. Alam mo ba kung ano yon? Iyon ay isang core chip technology na mas advanced ng 3 henerasyon. Nandoon ang pinaghirapan ng bansa. Hepe, ito po ba yung sinasabi nyo? Ito, paano nangyari? Kanina lang, kitang-kita kong ninakaw ito. Pinulot ko lang doon. Sabi ko na nga ba, kaninang sinabihan ako ng sistema. Nakopyahin, importante pala talaga ang bagay na to. Ang layo mo kanina. Paano mong mapupulot yan basta-basta? Ano ka ba talaga? Isang mabait na nagdaraan lang po. Kung ganoon, paano mo ito ipapaliwanag? Isipin mo na lang na marunong akong mag-magic. Tigil, kailangang malinawagan ako sa nangyari ngayon. Wala akong pakialam kung anong ginawa mo. Nagkapasalamat ang bansa sa'yo. Pero tungkol dito, kailangan mong magpaliwanag. Hepe, ano ba ang gusto ninyong ipaliwanag ko? Dumaan lang ako para tumulong. Isipin mo na lamang na sinuwerte ako. Sige, hindi ito ang oras para pagtalunan to. Magsisimula na ang bidding. Ang chip technology ng Willian ay may mataas na pagkakatugma sa ninakaw na orihinal na blueprint. Tiyak na nakuha nila ang impormasyon sa pamamagitan ng illegal na paan. Kung wala tayong maipapakitang mas matibay na ebidensya o produkto. Tapos na ang proyekto. Hepe Zhao, ganito po yun. Kilala ko itong si Zhao Zihao. Kasabwat din siya rito. Sa investigasyon namin, siya ang fighter. Gamit ang mga koneksyon niya sa loob. Para kumita. Handa sila sa lahat ngayon.
At talagang tiwala silang mananalo. Ginagawa pa ng mga eksperto natin ang lahat na makakaya. Pero, mukhang gahol na tayo sa oras. Maliban na lang kung may milagro. Paano kung magkatotoo ang milagrong yon? Anong ibig mong sabihin? Hepe, gusto ko lang pong malaman, ano ang itsura ng chip na yon? May espesyal ba itong mga detalye? Kasing laki ng hinlalaki, silver gray, at kakaiba ang interface. Pero higit sa lahat, ay ang arkitektura ng disenyo at ang nanoscale na teknolohiya. Bakit mo natanong? Nag-usisa lang po. Malapit nang magsimula ang bidding. Tara, pasok tayo at tingnan natin kung gaano sila kagarapal. Hoy, Li Jiangwo, hindi ka pwedeng basta na lang pumasok sa venue. Ito ang pinakabagong imbensyon ng aming kumpanya, ang Dragon Core X1. 3 bises ang bilis kumpara sa iba. Sayang naman at tila hindi sapa. Ang ari capabilities ng ilang mga bansa. Balita ko, nagtatangka rin ang inyong bansa sa parehong ari siguro. Kailangan ninyong technical support. Baka sakaling maalukan namin. Kayo ng aming serbisyo. Ang specifications na ito. Talagang mas lamang ito ng husto sa sample natin. Malaking problema ito. Pinatutunayan ko na ang chip technology ng kumpanya ni G. Julian ay talagang world class. Hindi tulad ng ilang lokal na kumpanya. Puro yabang lang at walang maipakitang totoo sa merkado. Kung gayon, at wala ng ibang mga contenders, ipinapahayag ko na ang proyektong ito ay Sino nang may sabing wala? Li Jiangwo. Hampas lupa, anong ginagawa mo rito? High-tech na bidding too. May alam ka ba sa chip? Security. Bakit pinapapasok nyo kung sino-sino? Si Ginoong Li ay espesyal naming technical advisor. Hayaan niyo siyang magsalita. Kung gayon, ito na nga. Ang chip na binanggit ni Yening Shuang. Sistema, kopyahin. Nakopya na ang Longson X1. Mga binibinit Ginoo. Ito ang tunay na Loongson Das-1. Yang sayo. Dekatibo yan, hindi ba? Sira ulo ka. Fake ang datos, pero ang performance, iyan ang tunay na laban. Bakit hindi natin subukan? Ngayon din, Lampas sa inaasahan ang datos. Ito ang tunay na breakthrough. at isa pa ang chip kong ito. Mula disenyo hanggang piyesa, purong gawang Pilipinas. Impossible to. Nandadaya kayo. Siguradong ninakaw mo ang teknolohiya ng kumpanya ni Ginoong William. Pagkatapos ng masusing pagsusuri, tunay ang chip na dala ni Ginoong Lee. Hindi lang nito nalampasan ang kalaban. Mas mahusay pa ang theoretical nitong datos. Wala itong bahid ng pangongopya. Ito na ba yung sinasabi mong sigurado ka na? Ginoong William, panloloko sa kumpanya. Mayroon kaming ilang katanungan na nais itanong. Happy Zhao, saan ka nagmamadali? Hindi ba't sabi mo ninakaw ko ang chip mo? Ninakaw. Haha, Kuya Lee, hindi pagkakaunawaan lang ito. Naloko rin ako ng dayuhang ito. Li Jiangwo, sa ngalan ng project team, pinasasalamatan kita. Kung hindi dahil sa iyo ngayong araw, napakalaki sana na nawala sa bansa. Nagkataon lang. Itong nagkataon, ay napakalaking tulong talaga. Ano ba talaga ang nangyayari? Yung sample ng chip, hindi ba't naagaw na natin pabalik? Paano nila ito nagawa? Siguro, sa simula pa lang, bitag na nila ito. Para tayo namang mga tanga na kusang pumasok. Li Jiangwo. Hinding-hindi kita palalampasin. Ano pa ba ang kaya mong gawin ngayon? Kung papatayin natin siya dito mismo, wala ni isa sa atin ang makakatakas. Mga walang hiya. Puro kayo walang hiya. Isang Li Jiangwo lang, hindi nyo pa kayang solusyonan. Kung hindi natin may galaw si Li Jiangwo, edi yung babae sa tabi niya, yun ang may galaw natin. Edi sabihin mo sa akin. Ano sa tingin mo ang susunod nating gagawin?
Sa tabi ni Li Jiangwo, bukod sa babaeng itong si Yining Shuang, may dalawa pa siyang ibang babae. Ang isa ay si Lin Xiaozu, at ang isa pa ay si Suan King. Kung madadagit natin silang dalawa, tiyak na susuko na lang si Li Jiangwo. Napakawalang puso mo naman. Para lang kay Li Jiangwo. Wala ka nang pinipiling paan. Diretsahin na natin, gagawin nyo ba o hindi? Ayan nyo bang lunukin na lang ang insultong ito? Napakadelikado ng kidnapping. Kami. Ano ba ang mapapala namin? Pagkatapos nito, lahat ng ari-arian ni Li Jiangwo ay mapupunta sa inyo. Ikaw, anong makukuha mo? Ang gusto ko lang, mamatay si Li Jiangwo. Mamatay. Zhao Zihao, anong ginagawa mo dito? Hipsu, sadya akong pumunta para humingi ng tawad sa'yo. Yung insidente sa chip, hindi talaga yun sinasadya. Hindi na kailangan. Hoy! Nandito na ako ang tagal-tagal na. Nasaan ka na? Ano bang meron at hindi pwedeng sabihin sa telepono? Siyempre, hindi pwedeng sabihin sa telepono, to. Zhao Zihao, nasaan si Suwan King? Anong ginawa mo sa kanya? Mas mabuting sarili mo muna ang intindihin mo. Anong ibig mong sabihin? Zhao Zihao, ano ba talagang gusto mo? Itong si Li Jiangwo, swerte sa babae ah. Dalawang magandang babae pa ang nag-aalaga sa kanya. Relax ka lang, hindi na niya yan masisiyahan na matagal. Hello, sino to? Li Jiangwo, ang bilis mo naman. Nakalimutan mo na agad ang matandang kaibigan. Zhao Zihao. Li Jiangwo, batiin mo naman yang dalawa mong kasintahan. Magpakilala ka sa kanila. Jiangwo, iligtas mo kami. Lumayo kayo sa amin. Sulong. Zhao Zihao. Anong plano mo? Pakawalan mo sila ngayon din. Kung anong gusto kong gawin, depende yan sa kung anong meron ka. Mas mabuting dalhin mo sa itinakdang lugar, yang teknolohiya mo ng pagkopya, pati na ang pera, at huwag kang tumawag ng pulis. Kung hindi, alam mo kung anong gagawin ko. Zhao Zihao, demonyo ka. Sabi ko, pakawalan mo sila. Zhao Zihao. Kumalma ka lang. Nakuha ni Zhao Zihao ang paghahagis ko. At ang teknolohiya ng pagkopya. Kaya sila si Xiaoxu at Wang King. Hindi ko sila mapapahamak. Hindi pwede to. Kailangan ko silang sagipin ngayon din. Sistema, tulungan mo akong tingnan. Ang lokasyon nila Xiaoxu at Wang King. Zhao Zihao. Sisiguraduhin kong pagbabayaran mo ang ginawa mo. Hahaha, Hipsu, bakit ganyan ang mukha mo? Huwag kang mag-alala, basta't magpakabait lang kayo. Wala naman akong gagawing masama sa inyo. Zhao Zihao, demonyo ka. Kidnapping at pangingising, makukulong ka. Alam mo ba yan? Ano naman kung makulong? Kung walang pera, mas gugustuhin ko pang makulong. Kung makuha ko ang teknolohiya ng pagkopya ni Li Jiangwo, magkakaroon ako ng pera ng walang katapusan. Mangarap ka. Pipigilan ka ni Jiangwo. Hahaha, gusto ko ngang makita. Kung paano niya ako pipigilan. Ha? Ah, smoke grenade. Buwisit.
Li Jiangwo, hayop ka. Naglakas loob talagang tumawag ng pulis. Sino ang may gawa? Lumabas ka riyan. Ayos lang ba kayo? Jiangwo, natakot ako. Masyadong mapanganib. Hindi ka dapat sumama. Li Jiangwo, ika nga, ikaw na. Hindi ka na makakatakas ngayong araw na to. Jiangwo, natakot ako. Jiangwo, masyadong mapanganib. Hindi ka dapat sumama. Huwag kayong mag-alala. Nandito ako, hindi ko hahayaang may mangyari sa inyo. Mag-ingat ka. Zhao Zihao. Ngayon, sabay nating isettle ang lahat ng utang na loob, luman at bago. Nasaan na sila? Mga tao, halina kayo dito. Putrajis, puro kayo mga walang silbi. Zhao Zihao. Wala nang tutulong sa'yo. Kaya magpabihag ka na ng maayos pagdating ng mga pulis pagkatapos nito. Baka mabawasan ka ng kaunti ang kamalasan mo. Ako, sumuko? Li Jiangwo. Sino ka ba sa tingin mo? Kahit na ako lang mag-isa ngayon, lalaban ako. Hanggang sa huling patak ng dugo ko. Zhao Zihao, ang mapagmalabis ay tiyak na mapapahamak. Li Jiangwo. Ikaw ang laging hadlang sa lahat ng plano ko. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ako babagsak sa ganito. Hindi ka pa rin ba nagsisisi? Nakipagsabuatan ka sa dayuhang kumpanya para nakawin ang chip design. At ngayon, nagplano ka pa ng kidnapping. Bawat hakbang mo ay sadyang kaparusahan mo. Li Jiangwo. Huwag mong isiping panalo ka na. Hinding-hindi. Ako magpapahuli sa'yo ng ganito lang. Zhao Zihao, wala ka ng pagkakataon. Huwag kayong gagalaw lahat. Itaas ang mga kamay. Kontrolin ang lahat ng sospek at tingnan kung may sugatan. Li Jiangwo. Ikaw lang mag-isa, nalutas mo lahat ito. Eh di ano? Hindi ko naman pwedeng panoorin na lang. Silang masaktan, di ba? Jiangwo, muntik na akong mamatay sa takot. Jiangwo, salamat muli sa pagliligtas sa amin. Kailangan ba nating tumawag ng ambulansya? May nasaktan ba kayo? Okay lang kami. Hepe na pala. Ano nang balak niyong gawin sa kanila? Matibay ang ebidensya. Panganib sa seguridad ng bansa, kidnapping, extortion. Sapat na yan para mabulok siya sa kulungan. Li Jiangwo, huwag kang mayabang. Hinding-hindi kita tatantanan. Kahit maging multo ako, hindi kita pakakawalan. Ilabas mo na yan. Ikaw, bitawan mo ko. Li Jiangwo. Kailangan mo rin kaming samahan sa presinto para sa detalyadong salaysay. Makipagtulungan ka na lang sa investigasyon ni Hepe. Jiangwo, Okay lang yan. Magbigay ka lang ng salaysay. Makakauwi ka rin kaagad. Happy. Salamat. tapos na. Malaki tulong mo. Inulungan mo rin kaming wasakin ang isang kriminal na sindikato na may koneksyon sa labas ng bansa. Trabaho ko lang. Pambihira ang abilidad mo, ang reflex mo, ang bilis mong umaksyon. Hindi ito pangkaraniwan para sa isang manggagawa. Happy lalabas ang potensyal. At saka, ginawa ko lang yun para magligtas ng buhay. Sina Miss Lin at Miss Su ay naghihintay sa iyo sa labas. Sa nangyaring ito, mukhang mas lalo silang aasa sa iyo. Ah, yan. Mahirap pagsabayin ang dalawang babae. Ayusin mo yan. Huwag mong hayaang magkagulo sila. Happy nagbibiro po kayo. Hindi biro ito.
Kapag nabunyag ang kakayahan mo, mas maraming gulo ang darating sa'yo. Ikaw na ang bahala sa buhay mo. Si Aoxil, 1 king. Nakalabas ka rin sa wakas. Umuwi na tayo. Ipagluluto kita ng pampakalma mo. Okay ka lang ba? Wala naman siyang ginawang masama sa'yo. Ayos na naayos na ang lahat. Umalis na tayo dito, bilis. Naman, ako na ang bahalang mag-alaga sa kanya. Mukhang nabigla rin si Miss Sue. Abala siguro ang kumpanya. Huwag na po kayong mag-abala. Ang mga bagay sa kumpanya, huwag mo nang pakialaman, Miss Lin. Itinaya ni Jiang Wu ang buhay niya para iligtas ako. Sa lahat ng anggulo, dapat lang napasalamatan ko siya ng maayos. Nagpa-reserve na ako ng kuwarto. Para mawala ang naging stress ni Jiang Wu. Teka, hindi. Teka lang. Pagod na tayong lahat ngayon. O kaya naman. Kaya magsuwi na lang muna tayo at magpahinga ng maayos. Sa susunod na araw. Sa susunod, siguradong ililibre ko kayo ng kain. Hoy! One King, tingnan mo itong sismis na magasin. Nakakasira ng dangal. Nakikigulo sa isang manggagawa. At may balita pang nakidnap ka? Ang reputasyon ng pamilya Su. Sinira mo ng lubusan. Tiyuhin, aksidente po ito. At saka, iniligtas ako ni Li Jiang Wu. Iniligtas ka? Malalaman ba natin kung siya rin ang nasa likod nito? Hampas lupa siya. Walang karapatan. Huwag mong kalimutan ang posisyon mo. Ang batang Han na si Han Zhenchen ng angkan ng Han. Gusto kanya. Pa sa pamilya Su ito. Napakahalaga nito. Tiyuhin, hindi ko mo diti na pang negosyo ang kasal ko. Wala akong interest kay Han Zhenshan. Hindi ito oras para maging pasaway. Napagpasyahan na ito ng angkan. Kailangan mong putulin ang ugnayan mo sa manggagawang yan, ngayon din. Magpakasal ka kay Han. Kung hindi, pagsisihan mo. Tatanggalin kita sa lahat ng posisyon mo sa korporasyon. Tiyuhin, ikaw. Bukas sa handaan, andun si Han. Bahala ka. Ganito ang sitwasyon. Pinipilit ako ng pamilya ko na magpakasal. Ginagamit ng tiyuhin ko ang posisyon ko para takutin ako. Bakit pinipilit pa ang kasal? Nga. Itong si Han. Sino ba itong si Han Zhenchen? Ang tagapagmana ng angkan ng Han. Kunwari gentle hombre, pero makitid ang utak at gahaman sa kapangyarihan. Wala akong kahit anong paggusto sa kanya. Kung ganoon, ano ang kailangan mong gawin ko? Sa salo-salo bukas, gusto sana kitang pakiusapan na magpanggap ka ulit na nobyo ko. Sama ka sa kin. Tulungan mo kung mapauna lang sila. Kung pupunta ako, di ba lalo lang akong magiging pabigat sa'yo? Di kung nahihirapan ka, wag na lang. Sasama ako. Iyakin lang yan. Total, acting-actingan lang to, ako na nang bahala. Babalik ko dangal mo. Ay kisihan iurong sa takot. Jiang Wu, salamat. Sige na, huwag ka nang mag-alala. Sage. One King, bakit mo naman talaga siya dinala rito? Kalokohan to. Tiyuhin, siya ang nobyo ko. Tama lang na nandito siya sa salusalo ng pamilya. One King. Hindi mo ba kami ipapakilala? Siya si Li Jiang Wu. Jiang Wu. Siya si Han Zhenshan, si Batang Han. Ginoong Li. Parang bago ka lang sa paningin ko. Saan ka ba nagtatrabaho? At nakuha mo ang puso ni One King? Iyak na isa kang bata at magaling na profesional mula sa kilalang pamilya. Balita ko, nagtrabaho noon si Ginoong Li sa isang konstruksyon. Talagang ang bawat struksyon ay may kani-kanyang kahusayan. Nakakatuwa po kayo, Batang Han. Saan banda ang kahusayan? Maliit na negosyante lang po ako. Nagtatrabaho lang. Di ko kayang pantayan si Han. Sobra kang humble. Pero sa mundo ng negosyo, ibang-iba talaga to sa construction site. Hindi pwedeng puro lakas ng katawan lang ang dala mo. Kailangan mo ng angkan, ng koneksyon, ng pinag-aralan. May mga grupo talaga na kahit ipilit mo ang sarili mo, hindi ka makakapasok. Tama ka dyan, Batang Han. Sang-ayon ako.
Mas mahalaga ang pagkatao kaysa lahi, tapat at malinis. Yan ang magtatagal. Pero yung mga nakukuha lang dahil sa apelyido. O dahil sa kasal ng angkan. Sa huli, ilusyon lang lahat yan. Sa tingin mo, tama ba ako? Ang galing mo talagang magsalita, Mr. Lee. Tamang-tama, may bago akong antike na nakuha. Gusto ko sanang ipakita sa inyong lahat para marinig ang opinyon ninyo. Heto na. Ito yung nakuha ko kamakailan, isang Ming Dynasty official kiln. Blue and white entwined lotus pattern jade pot spring vase. Na-validate na ng eksperto. Tunay ito. Tungkol naman sa presyo. Nasa ganitong halaga lang. Ang galing mo talagang pumili, Batang Han. Napakagandang kayamanan. Mr. Lee, lawak ng kaalaman. Baka gusto mo ring tingnan ito at magbigay ng opinyon mo. Pasensya na, pero mukhang madidisappoint kita, Batang Han. Anong ibig mong sabihin? Yung glaze ng porselanang ito, masyadong matingkad, puro kinang lang. Kulang sa lambot at lalim ng lumang porselana. Detalyado ang pintura, pero mali ang proporsyon. Ay kulang pa sa kasanayan. Ang tatak sa ilalim ay Ming Xuande. May sarili itong natatanging alindog. Pero itong peking tatak na ito, hugis lang ang meron pero walang kaluluwa. Kaya sa kabuuan, isa itong modernong high imitation na peke. Kahit papaano may teknik. Pero napakarami ring butas at pagkakamali. Ang presyo nito sa merkado, kahit anong piga. Mga ilang libo lang hanggang doon na yon. Kalbong kinalupan. Puro kakalokohan. Anong alam mo sa antigo? Walang mintis. Gawa-gawa mo lang lahat yan. Tama si M.R. Lee. Itong kintab, itong brushwork, talagang malayo sa ori. Peki nga talaga to. Tamang-tama naman, Batang Han. May dala rin akong isang piraso ng porselana ngayong araw na ito. Isang Ming Dynasty official kiln Yuhuchun vase. Pwede nating pagtabihin at ikumpara. Ano nga ba ang alindog? At ano ang gawang amateur? Impossible. Ang liwanag ay panloob, at ang pagguhit ay dumadaloy ng natural. Ito ang tunay na Xuandi authentic piece. Matalas ang mata mo, M.R. Lee. Kahanga-hangang koleksyon. Palihim na alas si M.R. Lee. Lee Jiangwo. Tandaan mo to, magkikita rin tayo. M.R. Lee, patawad sa amin kanina. Bastos ang inasal namin. Bilib ako sa iyong husay. Nga, yung piraso ng porselana mo, talagang nanlaki ang mata ko. Wan King, bakit hindi mo nabanggit noon pa? Na may ganitong kakayahan pala si M.R. Lee? Si Jiangwo, mababang loob kasi yan. Tita, dito, napaka-supportive ninyo. Salamat sa papuri. Libangan ko lang po ang antigo at mababaw pa lang ang alam ko. Hindi mayabang, kalmado, magaling. At para sa nangyari ngayon, maraming salamat sa pagligtas mo kay Wan King sa kahihiyan. Tungkol sa pamilyahan, Mapa, wala na kayong magagawa. Hinding-hindi ako magpapakasal kay Han Zhenchan. Nakita mo ba ang asta ng tiyuhin mo? Itong nangyari ngayon, malabong matapos ng ganun-ganun lang yan. At yang si Han Zhenchan, napakakipot ng utak noon. Matapos mapahiya ng ganito kalala ngayon, malamang nagkatanim na yan ng matinding galit. Tita, tito. Huwag po kayong mag-alala. Kahit anong mangyari, kami ni Wan King sabay naming haharapin. magaling, may paninindigan. Wan King, maganda ang naging paningin mo. Hahaha. Kahihiyan, Lee Jiangwo. Hindi kita palalampasin. Batanghan, kumalma ka. Itong si Lee Jiangwo, isa lang siyang biglang yaman. Sinwerte lang ng konti. Kung gusto natin siyang pabagsakin, marami tayong paraan. Imbestigahan mo siya. Alamin mo ng lubusan kung sino talaga siya. Saan galing ang pera niya? Saan galing ang mga antigo niya? Gusto ko siyang mapahiya at lumuhod sa harapan ko para magmakaawa. Halika na. Jiangwo. Lee Jiangwo, mag-ingat ka sa mga susunod na araw. Ginagamit ni Han Zhenchan ang lahat ng resources niya para imbestigahan ka. Imbestigahan ako. Ano naman ang imbestigahan nila sa akin? Ang background mo, kung saan galing ang pondo mo. Nawalan siya ng mukha kahapon sa party ng mga Su. Alam mo ang ugali niya, hinding-hindi siya titigil.
Mga payaso lang sila. Hayaan mo siyang mag-imbestiga. Hindi lang yan. Ayon sa ilang malabong impormasyon. Mula sa loob, mukhang may iba ng grupo na nakapansin sa pagiging espesyal mo. Ang level ng atensyon nila. Baka higit pa sa karaniwang kompetisyon sa negosyo. Officer E. Ibang grupo. Pagiging espesyal. Ang ibig ninyong sabihin. Hindi na ako pwedeng magdetalye pa. Isa lang itong dabala. Batay sa aking professional instinct. Ang kakayahan mo, marahil ay mas napapansin kaysa sa iniisip mo. Medyo napapansin niya ako nitong mga nakaraan. Itong si Han Zenshan. Mukhang kailangan ko ng humanap ng pagkakataon para tapusin siya. Pero huwag kang mag-alala. Sa ngayon, ang nasa itaas ay nagmamasid pa lang sa iyo. Unahin mo munang asikasuhin ang mga bagay sa paligid mo. Sige, naiintindihan ko. Salamat. May asikasuhin pa ako. Kung may problema, tawagan mo lang ako anumang oras. Mauna na ako. Miss Su, biglang nagtaas ng presyo yung ilang supplier natin. O kaya bigla na lang nag-cut ng supply. Ang dahilan daw ay kulang sa kapasidad. Kulang sa kapasidad. Anong klaseng dahilan yan? Di ba maayos naman ang samahan natin noon? Bakit biglang nagkakagulo ng ganito? May balita rin galing sa bangko. Yung in-apply nating loan. Critical loan yun, na din sabay-sabay yung pag-atake. Ang galing naman. Nalaman nyo na ba kung sino sa likod nito? May mga bulong-bulungan, paang may kinalaman daw sa angkan ng Han. Sabi ko na nga ba, siya yun. Gago. Miss Su, anong gagawin natin ngayon? Kung wala tayong pundo at hilaw na materyales, mapipilitan tayong magsara, malulugi ang kumpanya natin. Ako ang bahala. Ganito ang sitwasyon. Ginamit ng angkan ng Han yung impluensya nila para ipitin tayo sa supply chain at pati sa pera. Mahirap ang kalagayan natin ngayon. Anong kailangan mo ngayon? Hilaw na materyales o pera? Lahat kulang, lalo na yung mga imported na specialized materials. Sinakal nila tayo. Sa ngayon, mahirap humanap ng pamalit na supplier dito sa bansa. Ganito na lang. Bigyan mo ako ng listahan, baka may paraan ako. May paraan ka. Mga espesyal na materyales, tung mga to, mahirap makuha yan. Relax ka lang, maya't maya lang may makukuha ka. Kopyahin. Puro pinakamalinis at kung ilan yung kailangan. Susunod, yung core products naman ng kumpanya nila. Kopyahin ay optimize ang performance sa pinakamababang gastos. Yung dami, yung sapat para manggulat sa merkado, simulan mo na. Kung meron na tayo nito, sa tingin ko sapat na to sa ngayon. Ito. Paano nangyari ito? Kahapon, kahit saan, walang mabili nito. Yung purity ng mga to, mas mataas pa sa imported. Jiango, ikaw ba ang may gawa ng lahat ng to? Kaunting stock lang, gamitin sa emergency. Meron akong card dito, sapat na siguro yung laman para makaraos ka. Kung kapusin ka pa sa susunod, sabihin mo lang sa akin. Jiango, salamat. Iniligtas mo na naman ako. Ba't ka naman nahiya sa akin? Itong si Hansensya na yan. Gusto kong makipagsabayan sa kanya. Tingnan natin kung sino ang mas mayaman. Xiao Tzu, may sasabihin ako sa'yo. Huwag ka sanang magalit. Esan, Parang nakita ko kahapon, si Director Su at si Ginong Lee. Sabay na lumabas na hotel. At sobrang sweet nila. baka mali lang ang nakita mo. Magka-partner lang sila sa negosyo. Tanga, magka-partner, sabay mag-hotel. At nabalitaan ko, malalaking problema ng kumpanya ni Director Su. Si Ginong Lee lahat ang gumastos at gumawa ng paraan para maayos yun. Sa tingin mo, ordinaryo lang ang relasyon nila? Mag-isip-isip ka nga, Ineng. Huwag kang magpakatanga, baka sa huli. Wala kang mayuwing tao o pera. Director Wang. Mukhang malapit na ang magandang balita, kina Director Su at Ginong Lee. Ah, bagay na bagay talaga sila. Pero noong nakaraang araw,
Yung nakita ko yata. Nagpunta sa isang alaheras. Sweet na sweet din sila. Grab naman si MR Lee, napaka-energetic. Haha. Nagbibiro ka, Hep. Nga. Pero Misu, sa katayuan mo, bakit mo pa kailangang? Naku, nadudulas lang ang dila ko. Huwag mo sanang dibdibin. Sobrang busy mo yata. Araw-araw kang nasa kumpanya ni Miss Su, wala ka ng oras sa akin. Nagaproblema kasi sa kumpanya. Buti na lang at tinulungan ako ni Jiangwo. Sabihin mo ng direkta. Aba, mga ngahas pa ba ako? Si Miss Su ay gumagawa ng malalaking bagay. Hindi ako makakapantay dyan. Pero, Jiangwo, sa susunod na mamasyal kayo at bibili ng alahas, siguraduhin mong malinis ang iyong bibig para iwasan ang mga satsat ng ibang tao. Ang bibo naman ni Miss Lin sa mga balita. Mapagkakamalan tuloy na. May inutusan kang mag-espiya kay Jiangwo. Teka, sandali. Tigil. Anong pamamasyal? Anong alahas? Wala akong alam dyan, ha? Nagpapanggap ka pa, may nakakita na. Sobrang puno na schedule ni Emarly kamakailan. Wala na. Hindi ba sa kumpanya lang ako? Tumutulong sa'yo na ayusin ang problema sa hilaw na materyales. At ang natitirang oras ko, nasa bahay lang ako. Sino bang nagkakalat ng walang kwentang chismis na yan? May na-detect na malisyosong paninira. Ang pinagmulan ay si Han Zhenshan. Han Zhenshan, napakasama mo talaga. Mga senyora, ganito na lang, pumunta muna tayo sa sala para pag-usapan. Ito nang maayos, pwede ba? Mauuna na ako. Hindi na lang tayo. Pinag-away-away tayo ng kung sino. Pinag-away-away. Siya lang ang ba? Sobrang ka naman. May ebidensya ka ba? Sistema, i-trace ang source ng impormasyon. Kopyahin ang ebidensya. Gusto mo ng ebidensya? Oh, heto. Ito ang unang recording. Batang Han, huwag kang mag-alala. Nagawa ko na ang pinapagawa mo. Kinausap ko na si Lin Xiaochu. Mukhang naniwala naman siya. Ito ang pangalawang recording. Naayos ko na rin ang sitwasyon kay Suwan King. Siguradong magkakagulo ang mga yan. At tungkol sa sinabi mong pamimili nila ng alahas. Ito ang resibo. Tiningnan ko ang oras na yan. Wala ako sa syudad ng araw na yan. Taking resibo 2. Pinatitikim tayo ni Han Zhenshan. Niloloko niya tayo. Ang demonyong yan. Niloko niya ako. Jiangwo, pasensya na. Pinagdudahan pa naman kita. Ako rin, pasensya na. Naging padalos-dalos ako kanina. Sige na, buti na lang nalinaw din ang lahat. Ginawa to ni Han Zhenshan. Para siraan tayo sa isa't isa at saka siya sa salakay kapag mahina na tayo. Mula ngayon, hindi na tayo dapat magpaloko pa. Kung may problema tayo, tayo-tayo na lang ang mag-usap. Tama. Huwag na tayong maniwala sa mga bulong ng mga walang hiya. Naku, Officer Yi. Yan ang istorya. Muntik nang masunog ang bahay-bahay namin. Sinabihan na kita, hindi biro ang magkaroon ng dalawang babae. Kadiri man ang estilo ni Han Zhenshan. Alam na alam niya kung saan tayo mahina. Buti na lang, nandyan ang sistema ko. Buti na lang may ebidensya para mapatunayan ang lahat. Ang ebidensya mo, laging nasa oras at napakalinaw. Sa susunod, gawin mo namang natural, ag masyadong nakakagulat. Salamat sa paalala, Officer Ye. Kahit nagkaayos na silang dalawa ngayon, baka hindi pa buo ang loob. Ikaw na ang bahalang mag-ayos niyan. Sunod-sunod na ang pagkabigo ni Han Zhenshan. Iyak na hindi yan titigil. Mula ngayon, doblehin mo ang pag-iingat. Yes, sir. Officer Ye, magsa tayo. Li Jiangwo. Siya si General Zhang. Ikinagagalak kang makilala, Ginoong Lee. Maaming ulat na si Coronel Yi. Sa nakaraang insidente ng chip at pagdukot, ipinakita mo ang pambihira mong kakayahan at pagmamahal sa bayan. General, ginawa ko lang ang dapat kong gawin. Jiangwo, maupo ka. Mauna kayo, General. Maupo po kayo. Magsa tayo. Diretsahan na natin. May isa kaming napakahirap na problema. Isang espesyal na haluang metal para sa bagong kagamitan. Masyadong matagal ang tradisyonal na pagtunaw at gipit tayo sa oras. Nirekomenda ka ni Coronel Yi at nabanggit niyang mayroon kang
espesyal na paan para makuha ito ng mabilis. Tama po, General. Pero kailangan ko ng sampol at mga tiyak na detalye. Ito ang sampol at lahat ng technical na detalye. Top secret ito. Gaano mo ito katagal kailanganin? General, kaya ko na ngayon din. Ngayon din? General, nasa loob na ang alloy na kailangan nyo. Ang purity index nito ay mas mataas, hindi bababa. Magaling. Napakahusay. Jiang Oo. Napakalaking tulong ng ginawa mo. Ikaw ang uri ng talento na kailangan ng bansa. Jiang Oo, halika. Maupo ka. Salamat po, General. Ginoong Lee, opisyal kitang inaanyayahan. Sa isang lihim na pakikipagtulungan sa amin, sa mga natatanging larangan. Pa sa mga mahihirap na isyu ng bansa. Embargo sa mga advanced na teknolohiya. At kakulangan sa mga materyales at espesyal na kagamitan. General, ang maglingkod sa bayan ay isang walang pag-aalinlangang tungkulin. Mabuti, napakabuti. Bibigyan ka namin ng pinakamataas na antas ng proteksyong pansiguridad at ng kinakailangang suporta sa otoridad. Lahat ng nilalaman ng pakikipagtulungan ay top secret. Hindi ito maaaring ibunyag kahit kanino. Kaalinsunod nito. Bibigyan ka rin ng bansa ng sapat na kompensasyon at kaginhawaan. Mula ngayon, ako na ang iyong magiging tanging liaison officer. Ako ang bahala sa iyong kaligtasan. Naiintindihan ko. Salamat po, General. Maraming salamat po. Salamat po, Coronel Ye. Maligayang pakikipagtulungan. Gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya. Isang linggo na ang lumipas mula noong huli nating pagkikita. Sa panahong iyon, naitayo ang hiwalay na safe house na ito. Nagagamitin sa pagpapasapasa ng mga misyon. Hay nako. Coronel naman, bakit kailangan dito pa sa kwartong to ang turnover? Bakit hindi nyo na lang dinala sa bahay ko? Masasanay ka rin. Ay nasa ilalim na ng pinakamataas na antas ng proteksyon. Ito ang briefing para sa una mong misyon. Yung sample, dumadaan na sa espesyal na ruta. At papunta na rito, inaasahang darating sa loob ng isang oras. Ito ang pinakamahalagang bahagi. Dapat siguraduhin mong perpekto ito. Naiintindihan ko. Sabihan mo ako agad pagdating ng sample. Kapag nagtagumpay ang misyong ito, Inaasahan naman na sa itaas ng tawagin na ng operasyon. Maaring mas dumami pa ang kailangan ng tulong mo. Alam mo naman ako, wala akong ibang talento, pero pagdating sa pag-aaral at XQST sa pagpapatupad, medyo mabilis ako dyan. Umuwi ka na at maghanda. Hahanapin ulit kita pagkatapos nito. CJ, mali na iyan. Ang tagal ko nang hindi nakikita itong mga dating kaibigan ko. Official Ye, anong ginagawa mo dito? Bigyan mo, ang pagpunta ko ngayon ay hindi kasi nanakaray. May embargo ang kanluran sa atin sa high-end precision bearing steel. Sinasakal ng husto ang ilang mahahalagang industriya. Sinasakal. Ito ay pinadala nila sa espesyal na ruta. Kulang pa ito. At panahon ang ngala tayo sa ngayon. Kailangan namin ang kakayahan mo. CJ, sabihin mo lang kung ano ang kailangan mong gawin ko. Sabihin mo, ano nang gagawin ko? Kopyahin mo. Paramihin mo hanggat maaari para mabasag natin ang monopolyo.
Officer Ye, para sa bayan, gagawin ko ang lahat ng walang pag-aalinlangan. Officer Yi. Tingnan mo ito. Eksaktong-eksakto, mas puro pa nga. Li Jiangwu, malaki ang naitulong mo. Salama. I-report ko agad ito. Top secret ang lahat ng ito. Naiintindihan ko. Ito. Jiangwu, apurahan ang sitwasyon. Nahinto ang development ng isang bagong kagamitan. Kailangan namin ng espesyal na high-temp alloy. Ng isang buwan na tuloy-tuloy na pagtunaw. Pero wala na kaming ganoong oras. May sample ba? Kaunti lang na sample ito. Tingnan mo ito. Pwede ba? Perpekto. Jiangwu, nalutas mo na naman ang isang napakalaking problema. Ipapaalam ko agad ito sa estado. Ang kontribusyon mo, hindi ito malilimutan ng bayan. Sobrang bilis ng frequency. Impossible ang ganitong efficiency. Lahat ng materyales, walang proseso, bigla na lang lumilitaw. Lumalabag sa lahat ng prinsipyong siyentipiko. Malinis ang background. Simpleng manggagawa lang, walang komplikadong social connections. Walang kahina-hinalang overseas contact. Parang simpleng motivasyon lang. Makabayan at gustong gumanti sa nakaraan. Ayon sa assessment ni kasamang Yining Shuang, mataas ang kredibilidad niya. Malaki ang kontribusyon niya. Pero, ang pinagmumulan ng kapangyarihan niya, hindi may paliwanag. Wala pang nakitang banta. Rekomendasyon. Pinakamataas na antas ng proteksyon at patuloy na obserbahan. Huwag lapitan o pakialaman hanggat hindi siya nagbubunyag. Siguraduhin ganap na ligtas ang kanyang pagkatao at ang kanyang kakayahan. Kaya kailangan natin siyang bantayan ng husto. Sumasang-ayon ako. Isa siyang pambansang kayamanan, dapat siguraduhin ang seguridad niya. Walang epekto ang atake. Wala ring epekto sa relasyon. Ano ba talaga si Li Jiangwu? Isang halimaw? Isang halimaw? Ginoong Han, kung hindi gumagana ang mga karaniwang paraan. Bakit hindi subukan ang mas direktang approach? Kami, sa sinasabi mo, interesado kami sa teknolohiya ng pagkopya. Ano ang kaya ninyong gawin? Hulihin siya. O kahit sino mang babae sa tabi niya. Walang sikretong mananatiling lihim. Mayroon kaming mga napaka-profesional na tao at kagamitan. Sedge, gawin nyo. Gusto kong siya'y magdusa ng higis sa kamatayan. Isang kasya siyang pakikipagtulungan. Sino diyan? Asikasuhin ninyo ng mabuti si Ginoong Dubian. Hello, sino to? Hello, Jiangwu. Emergency. May na-intercept kaming komunikasyon. Nakipagkunsaba si Han Shenshan sa mga dayuhang grupo. Posibleng may pinaplanong matinding aksyon laban sa'yo. Baguhin mo agad ang ruta mo mula sa kinaroroonan mo. Kakaalis ko lang ng opisina, pauwi na. Nandito ako sa maliit na eskinita na lagi kong dinadaanan. Masyadong liblib yung lugar na yan. Maging alerto ka sa kahit anong. Hello. Hello, sabi mo. Bumaba ka. Kung hindi ka bababa, dudurugin namin yung kotse mo. Dali. Jiangwu.
Yuko. Hawak mo to, Officer E. Hawak mo, Officer E. Saan mo nakuha yung baril? Wala nang oras magpaliwanag. Mag-ingat ka. Tatakpan kita, Officer E. Hoy. Labas. Bitawan mo ko. Mga mercenaryong lobo ng dugo mula sa ibang bansa. Malaki talaga ang ibinayad ni Han Zhenchan. Na-control na ang target. Na-neutralize na ang banta. Linisin ang lugar. Simulan na ang operasyong tagalinis. Dakpin si Han Zhenchan. Anong ginagawa nyo? Ako si Han Zhenchan. Han Zhenchan. Sangkot ka sa pakikipagsabuatan sa dayuhan. Nagbabanta sa pambansang seguridad. Ito ang warrant of arrest. Dalhin nyo na. Huwag. Huwag. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Salamat at dumating ka sa tamang oras. Ano ba talaga ang kapangyarihan mo? Kung ayaw mong sabihin, sige lang. Tungkol dito. Ako na ang bahalang maglinis ng lahat. Ipaglilihim ko ito para sa'yo. Pinakabagong balita, ang angkan ng Han, isang kilalang korporasyon sa lungsod. Kasalukuyang inimbestigahan dahil sa seryosong krimen. Kasama ang pagsabuatan sa dayuhan at pagbabanta sa pambansang seguridad at malawakang pandaraya sa negosyo. Sinampahan na ng kaso ng mga otoridad. Ang chairman ng grupo, si Han Zhenchan, ay legal ng dinakip. Ang ari-arian ay nagyelo at malapit ng malugi. Diyos ko. Ang angka ng Han. Bumagsak ng ganun-ganun lang. Paano si Han Zhenchan? Mabiga ang salita sa balita. Nagbabanta sa pambansang seguridad. Jiang Wu. May kinalaman ba ito sa pag-attack sa'yo noong isang araw? Ang gumagawa ng maraming kasamaan, tiyak ang sariling kapahamakan. Tinahak niya ang landas na hindi niya dapat tahakin. Buti naman. Sa wakas, natanggap na ng kontrabida ang nararapat. Mag-ingat ka sa paglabas mo, ha? Wala kang dapat ipag-alala. Tapos na to. Anong ginagawa mo? Boyfriend ko siya. Kailan pa siya naging boyfriend mo? Niloloko ka lang yan. Nagpapanggap lang yan sa'yo, di ba? Hindi kasi ano. Telepono. Telepono, telepono, telepono. Ma, kumusta? Anak, pupuntahan ka namin ng katay mo. Okay lang ba? Pupuntahan niyo ko. Naman, susunduin ko kayo. Sige, paalam, ma. Ano? Sa akin. Hindi. Ma? Tay, bago kong bahay to, pumili na lang kayo ng kwarto. Magtagal kayo hanggat gusto nyo. Mag-isa lang naman ako rito. Ang galing talaga ng anak ko. Mas magara pa to sa napapanood sa TV. Salamat sa mga ninuno natin. Sobrang saya namin, anak. Sulit na ang buhay namin. Tay, akyat tayo para makita nyo. Sige. Tara. Okay, ma. Aba, sige. Tito, tita, kain po kayo. Bahay niyo rin to. Ito, tita, munting regalo lang po. Welcome po sa inyo. Ay, salamat. Jiang Wu, anak. Sino ba talaga sa kanila ang mapapangasawa mo? Huwag mo naman silang paasahin pareho, ha? Tay, dito na lang kayo tumira ng walang alalahanin. Ha? Tay, magsaa kayo. Dati nabulag ako ng pera. Napakawalang hiya ko. Hindi ako tao. Alam kong dakila kayo, pakiusap patawarin niyo po ako. Si Auhu, tinatawag mo ba akong tay ngayon? Dahil ako si Li Jiangwu.
O dahil may pera na ako? Tay, alam ko pong nagkamali ako. Pinagsisisihan ko na po. Xiaohu. Anak, hindi negosyo ang pagmamahal ng ama't anak. May pera man ako. Anak kita. Kung mahirap ako at palaboy sa lansangan, hindi na ba kita ama? Noong ipinagsarhan mo ako ng pinto, naisip mo ba na ama mo ako? Ang pera. Naibibigay nito ang magandang buhay, ang magandang edukasyon. Pero hindi nito kayang bilhin ang dangal at konsensya. Ang daan na nais kong tahakin mo ay isang matuwid na daan. Kaya kitang bigyan ng landas. Ngunit kailangan mong tahakin iyon ng hakbang-hakbang mag-isa. Lumakad ka ng tuwid, lumakad ka ng tama. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan ko na, Dad. Patawad. Sobrang patawad. Xiaohu. Sige na. Magmano ka sa iyong lolo at lola. Papasukin mo ako. Manong guard, pakiusap. Papasukin mo ako. Kailangan kong makita ang anak ko, si Xiaohu, kahit saglit lang. Isang sulyap lang. Ako ang nanay niya. Ma'am, paumanhin. Malinaw ang bilin na may-ari na si Emarly. Lalo na kayo, hindi kayo maaring pumasok. Huwag nyo na kaming pahirapan. Anak ko. Ginu. Nasa labas pa rin siya, hindi mapakali. Pilit niyang gustong makita si Xiaohu. Kakapanatag lang ng loob ni Xiaohu. Hindi na siya pwedeng maapektuhan pa ng ginang ngayon. Ganito, pumunta ka sa accounting at kumuha ng pera. Sapat para lisanin niya ang syudad at mamuhay ng tahimik. At mula ngayon, kahit anong balita tungkol sa kanya, hindi mo na kailangang sabihin sa akin. Naiintindihan ko, Ginu. Nakikiusap ako. Pasukin mo ako para makita ang anak ko. Nakikiusap ako sa'yo. Ito ang perang bigay ni Ginoong Li para sa'yo. Lisanin mo na ang syudad na ito. Sapat na ang perang ito para mabuhay ka ng matiwasay. Kung hindi ko siya iniwan noon. Ako sana ang may bahay na mansyon na ito, hindi ba? Ikaw? Ha? Yung dalawang babaeng kasama ni Ginoong Li. Wala kang kapantay. Huwag umasa. Sino kaya ang mas gusto ni Ginoong Li? Tita, tikman niyo po itong ulam, napakasustansya niyan. Tito, ito po yung espesyal na alak na pinabuksan ni Jiang Wu para sa inyo. Tikman niyo na po, bilis. Jiang Wu, naghahanda na ang sugroup namin para bilhin ang Tito, tikman niyo rin ito. Tita, eto pa pong isa, subukan niyo. Kinakabahan ako sa hapunang ito. Hindi ako mapalagay. Huwag kang kabahan, huwag. Paumanhin po, nabala ko ang kainan ninyo. Jiang Wu, ito, tita. Karagagaling ko lang sa misyon. Dumaan ako para kamustahin kayong dalawa. Eto po, munting regalo para sa inyo. Ay naku, napapagastos ka na naman tuloy. Ha 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 ha. Ning Shuang, kapapagod mo lang sa misyon mo, di ba? Uwi ka na ba para magpahinga, o sasabay ka na sa min kumain kahit kaunti? Sige, sabay na rin ako kumain kahit kaunti. Teka lang. Jiang Wu, sa tingin ko sila. Tito, kumain pa po kayo.
Tita, hindi ko alam kung ano ang gusto ninyo. Tita, kumain pa po kayo. Sige na, tikman nyo yan. Sa inyong lahat. Mabilis mag-charge, sulit. Mula ngayon, tuluyan na itong maglalaho sa kasaysayan. Ang una naming produkto sa Jianghu High-Tech. Ang energy density nito ay tumaas ng 500%. At ang pag-charge ay tatagal na lang ng 8 minuto. Ginong Lee, paanong nagawa ng Jianghu High-Tech na malampasan ang ganitong pandaigdigang palaisipan sa napakaikling panahon? Mayroon bang suporta mula sa isang nangungunang dayuhang koponan? Ang aming pangkat ng SE ay lubos na nakatutok. Puro teknolohiya, pero sikreto yan. Hindi ko yan maaaring ibahagi sa'yo. Ngunit isang bagay lang. Ang matitiyak ko sa inyo, lahat ng pangunahing teknolohiya. Ito ay sariling atin. Ngayon naman, ako mismo ang maglilibot sa inyo para bisitahin ang aming SE Center. Sumunod lamang kayo sa akin. Maligayang pagdating sa SE Center ng Jianghu High-Tech. Sa kasalukuyan, mayroon kaming 10 bagong proyekto sa iba't ibang larangan. Itinataguyod namin may 10 taong plano. Ang aming pinagsusumikapang layunin ay ang maging numero 1 sa mundo sa loob ng 10 taon. Presidente Su, ang kaibigan ninyong ito ay sadyang napakahiwaga. Ang kanyang kakayahan sa ari, masasabi kong nakakatakot. Ang bilis ang pananaliksik ng Jianghu. Labas sa lohika, di malaman kung mabuti o masama. Ngunit dapat akong magtiwala sa kanya. Ning Shuang. Mag-focus ka. Nasa gitna tayo ng isang misyon. Naiintindihan ko. May kumikilo sa target area. Target sa Zone 3, 2 nakikita, nakalock na. Medyo pabago-bago ang iyong kondisyon kamakailan. May bumabagabag ba sa iyo? Ah, wala. Baka pagod lang ako nitong mga nakaraang araw. Sage, pagkatapos ng misyon, umuwi ka na at magpahinga ng mabuti. Yining Shuang, nakalimutan mo na ba ang iyong tungkulin at disiplina? Ang mga isiping hindi nararapat ay dapat naputulin ng tuluyan. Salamat, tiyuhin. Jianghu, ang mga narating mo, higit pa sa inaasahan namin. Tama nga ang paningin ni Wan King sa'yo. Kailangan ng grupo ng sunang bagong dugo. At mas malakas na pamumuno. Gusto naming magpakasal na kayo agad. Ikaw ang mamamahala sa grupo. At si Wan King ang tutulong sa'yo. Tama, Jianghu. Sa oras na maging isang pamilya na tayo, pagsamahin natin ang lakas, alanghangganan ang ating kinabukasan. Tiyuhin, huwag kayong mag-alala. Bibilisan na namin ni Wan King. Jianghu, narinig mo na ang hiling na ama ko. Desisyon ito hindi lang ng angkan, pati na rin ng kinabukasan nating dalawa. Ano sa tingin mo? Papayag ka ba? Wan King. Susuportahan ko ang anumang desisyon mo. Kung gusto mong ipagpatuloy ang pamumuno sa grupo ng Su o sumama sa akin. Napamunuan nating dalawa ang Jianghu High-Tech. O kung may iba ka pang plano, susuportahan kita. Ang kasal ay hindi merger ng kumpanya. Para sa akin, ang kagustuhan at kaligayahan mo ang pinakamahalaga. Jianghu, salamat. Pag-isipan ko muna itong mabuti. Sa lahat, dito na nagtatapos ang ating pagpupulong. Umuwi na kayo at magpahinga ng maaga. Tapos ka na ba? Nagpareserba ako sa isang high-class na western restaurant para mamayang gabi. Sobrang hirap makakuha ng upuan. Matagal na panahon na rin mula nang huli tayong kumain ng tayong dalawa lang. Hepli, Miss Su, nandito na kayo. Jianghu chips.
Yung bagong plano sa Jianghu Chips Packaging. Kailangan ng final confirmation mo. Naghihintay na ang linya ng produksyon. Apurahan talaga to. Sige, magpasya na tayo ngayon. Kailangan pumirma bukas. Si Aoxu, tignan mo to. Ayos lang yan, trabaho muna. Pwede ko namang i-move ng konti yung dinner natin mamaya. O sige, tignan ko muna to. Miss Su, talagang masipag ka, no? Lahat gusto mong ikaw mismo ang gumagawa. Trabaho ko to. Si Miss Lin naman, mukhang wala masyadong ginagawa. Salamat sa pagsisikap, Wan King. Sana maging maayos ang contract signing mo. Salamat. Hindi na namin kayo abalahin sa hapunan ninyo. Sobrang busy mo namang tao. Sa wakas, akin ka na ba ngayon? Enjoy your meal. Salamat. Jianghu. Pasensya na sa inasal ko kaninang hapon. Na napaka-natural ang galaw sa trabaho at buhay mo. Sobra talaga akong natakot. Si Aoxu. Ano na kinatatakutan mo? Takot akong mawala lahat ng meron ako ngayon at mas takot akong mawala ka. Alam ko naman wala ako. Ng ganyang klaseng pamilya at kakayahan ni Swan King. Wala akong kailangan. Natatanging tindig. Alam na alam ko kung anong klaseng tao ako. At alam ko rin kung ano talaga ang gusto ko. Hindi ko pinangarap ang anumang titulo. Lalong hindi kita gustong angkinin ng buo. Ang tanging gusto ko lang ay ganito, ang manatili sa tabi mo. Mamuhay ng payapa at masagana. Sapat na to para sa akin. Payapa at masaganang buhay. Ang buhay kong ito ay dahil sa sistema. Sabi ng tadhana, lahat ng bagay ay may kapalit. Ano naman ang magiging kapalit ko? Si Aoxu. Ito ba talaga ang gusto mo? Ito na ang buong gusto ko. Papayag ka ba sa akin? Huwag mo nang masyadong isipin. Jianghu. Tikman mo na, napakasikat ng pagkain dito. Director Lee, sila po ang mga kinatawan ng Global Tech Capital. Wala silang appointment, pero iginigit nilang makita kayo. Mayroon daw po silang napakahalagang proposal sa pakikipagtulungan. Ginoong Lee, madalas kong marinig ang pangalan mo. Ay may malaking tagumpay sa pananaliksik sa quantum computing. Lubos naming pinahahalagahan iyon at umaasa kaming magkaroon ng pagkakataon na makipag-usap sa iyo ng mas malalim. Pinahahalagahan namin ang interes ninyo, ngunit ang aming kumpanya. Pagdating sa negosasyon, may sinusunod kaming proseso. Maaaring nakakabala pero kailangan nyong makipag-ugnayan sa aming Business Development Department. Naiintindihan namin, pero sayang. Baka sakaling pwedeng magkaroon ng maikling pag-uusap sa inyo. Bilang pagpapakita ng aming sinseridad. Jianghu, mag-ingat ka. Si William ay isang panakibutas. Ang lalaking may itim na salamin sa likod niya ay isang nangungunang analyst sa komersyal at teknolohiya. Sinusubukan lang nila tayo. Ginoong Welian, ramdam ko ang sinseridad mo. Ganito na lang, ang aking assistant ang bahalang. Kailangan ko nang umalis. Nalampasan na ang panlabas na pisikal na depensa ng target. Sinusubukang i-hack ang backup na sistema ng pinto. Gumagamit ng hindi standard na protocol. Napakahirap i-trace. I-activate ang Mirror Protocol. Ang kanyang access path ay idirekta sa Trust Server Cluster, Jianghu. Ihanda ang Nigalo. Itong quantum bit ultra-stable na estruktura. Ang core parameters at algorithm logic ay sinadyang binago. Parang isang dead end, mukhang possible sa teorya, pero impossible sa totoo. Kaya mo bang kopyahin? Naihatid na ang regalo. Kumagat na ang isda. Hulihin na. Panggagaya, paglikha, nasaan ang hangganan? Gumamit ka ng salamin. Para lokohin ang mata, tingin mo ba'y bilanggo ka rin ng salamin?
Lahat ng bagay ay may anyo, mayroon ding diwa. Ang anyo lang na walang laman. Hindi totoo. May hangganan ang kapangyarihan, ang mundo. Ang pag-angkin nito ay magdadala ng kapahamakan. Mag-ingat ka, magpigil ka. Anyong walang laman. Hindi tunay. Ibig bang sabihin, lahat ng ito ay maglalaho? Hindi pwede. Kailangan ko pang gumawa ng isa pang pagsubok bukas. Wala na bang pag-asa? Nakopya nga ang impormasyon sa disk. Pero ang nakuha ay basag at hindi mabasa na datos. May hangganan ang kapangyarihan, may hangganan ang mundo. May hangganan ang kapangyarihan, may hangganan ang mundo. Ang pilit na pag-angkin magdadala ng kapahamakan. Mayroon na akong kayamanang hindi ko mauubos kahit ilang buhay pa. Kahit mawala man ang lahat ng ito. Nariyan pa rin ang sarili ko. Sa dami ng donasyon, ganoon pa rin kalaki ang kakulangan. One King. Kung anong mayroon tayo, ay mas higit pa kaysa sa iniisip natin. Itong kayamanan at mga kakayahang ito, dapat ay magkaroon ng mas malalim na kahulugan. Jiangwo, ang pagkatatag ng isang propsyonal, sistematikong pundasyon para sa kawanggawa, ang pinakamainam nating hakbang sa ngayon. Hindi lang ito masisiguro ang tumpak at episyenteng pagtulong sa mga tunay na nangangailangan, kundi alam kong wala kang pakialam diyan. Ako na ang bahala sa balangkas at operasyon. Sisimulan ko na agad. Sisiguraduhin kong bawat sentimo ay mapupunta sa dapat kalagyan. One King, sa pagkakataong ito, mula sa konsepto hanggang sa direksyon. Gusto kong ako mismo ang mamahala. Hindi para sa kumpanya o awa. Pakiramdam ko lang. Dapat kong gawin ito. May kapalit ang lahat. Nagkamit ako ng kayamanang di ko maubos dahil sa sistema. Ngayon, gusto kong ibalik ito sa lipunan. One King. Ang una nating tulong ay dapat nakatutok sa agarang pagtugon. At paunahing kalusugan, lalo na sa mga lugar na mahirap puntahan. At hindi agad naaabot ng karaniwang ayuda. Dito. One King. Salamat sa'yo. Naiintindihan ko, tutulungan kita ng buong puso. Ito ang tamang desisyon. Dito tayo unang magsisimula. Kasing laki nito ang kopyahin. Ngayon pa lang to. Ngunit, sulit ang lahat. Sa mga bagay na to, mas marami pa tayong matutulungan. Ang bilis mo namang makakuha ng ganito karaming suplis.
One King. May nakita akong balita, may binaharaw na lugar. Bawat segundo na mabilis tayo, baka isa pang buhay ang mailigtas natin. Mga inosenteng buhay. Jiang Wu, hiniling mong mag-donate ng suplis. Pero ayaw mong ipangalan sa'yo. Pero ginawa mo naman ang lahat. Para sa kanya. Bakit ayaw mong malaman ng iba ang kabutihan mo? Ang lahat ng ginagawa ko, para lang sa kapayapaan ng loob ko. Yung mga taong nabasa na ng ulan, sila ang mas nakakaunawa kung paano magpayong para sa iba. Itong ganitong pagtulong, pakiramdam ko nababawasan din ang sinabing kapalit ng tadhana. Kahit papano, gumagaan ang pakiramdam ko. Sige, sabay tayong magpayong. Mag-impeke na tayo. Sige pa, kumain ka pa. Tama na, sobra na yan. Tay, yung pundasyon, naghahanap ng mga unang batch ng volunteer. Para maghatid ng supplies sa liblib na bundok sa kanluran. Nag-sign up ako. Sa susunod na linggo na ang alis. Pwede ba? Gusto ko ring makita at makatulong kahit papaano. Itong si Xiaohu, ngayong pagkakataon. Desidido na talaga siyang magbago. Mas mature na siya. Jiang Wu. Oh, kumain ka pa, anak. Salamat, Nay. Jiang Wu. Anak, ang pera, hindi na ubos yan. Ang reputasyon. Mga walang kabuluhang salita lang yan sa labas. Ganito, tayong pamilya, magkakasama, masaya. Payapa at matiwasay na nakaupo, kumakain ng mainit na pagkain. Yan ang higit sa lahat. Yan ang mas nagbibigay sa akin na katiwasayan ng kalooban. Naiintindihan ko na. Sa pagkakataong ito, pinapayagan ka na ng papa mo. Pero tandaan mo, sumunod ka sa pinuno ng grupo at mag-ingat sa sarili mo pagdating doon. Kung may mangyari man kahit ano, tawagan mo ang papa mo. Huwag kang mag-alala, pa. Siguradong hindi ako gagawa ng kaguluhan. Sage na, kain na. Ito yung hotpot na personal na niluto ng lola mo. Kumain ka pa ng marami. Xiaohu, kaya bang kumuha ng litrato gamit to? Kunin mo kami ng isang litrato ni tita. Eti Chiao Tsui, ito yung pinakabagong modelo. Kaya nitong lumipat ng 500 metro. Kukunan ko kayo ng panorama. CJ, Missy. Salamat sa koordinasyon ng transport corridor sa Reski. Dahil dun, naihatid agad ang mga suklay. Trabaho ko lang yun. pero kayo, President Su, yung susunod na educational plan. Ang pundasyon, nabasa ko na. Napaka-kumpleto. Kumusta na palang kalusugan niyo kamakailan? Gusto niyo bang magsagawa kami ng komprehensibong medical check-up para sa inyo? Hindi na. Kapag nakikita kong maayos kayong lahat, para bang nawala lahat ng sakit sa katawan ni Mama. Jiang oo, napakahusay na ng ginagawa mo ngayon. Tandaan, gaano man kalaki ang negosyo, huwag kalimutan ang pinanggalingan. Huwag mag-alala, Itay. Naiintindihan ko ang tungkol sa pundasyon. Patuloy kong isusulong. Lolo, Lola, handa na ang automatic timer ng drone. Halika na. Magpakuha tayo ng litrato. Kunin mo kami ng litrato. Sumigaw tayo ng isang slogan habang kumukuha ng litrato. Para sa ating kinabukasan. Sage, Sa hudyat ko na. Para sa ating kinabukasan.